Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP Agrikultura Grade 4, Quarter 2, Aralin 3. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa sexual at asexual na pagpaparami ng halaman. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan, na ipakikita ang pagpaparami ng halaman sa paraang sexual at asexual. Mga layunin, na ihahambing ang pagkakaiba ng sexual at asexual na pagpaparami ng halaman. Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng halaman na maaaring maparami sa pamamagitan ng sexual at asexual. At naisasagawa ang pagpaparami ng halaman sa paraang sexual at asexual. Narito ang mga nilalaman. Una, sexual na pagpaparami ng halaman o pagtatanim gamit ang buto o binhi ng halaman. Ikalawa, asexual na pagpaparami ng halaman kagaya ng pasanga o cutting, marcoting o air layering, inarching at grafting. Maikling balik-aral. Gawin natin, pagandahin ang halaman sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga salik na dapat tandaan sa paghahalaman sa mga talulot ng bulaklak at ang mga benepisyo na naidudulot ng paghahalaman sa mga dahon. Sagutin natin. Narito ang 10 salik na dapat tandaan sa paghahalaman. Una, uri ng lupa. Siguraduhing angkop ang lupa sa uri ng halamang itatanim. Ikalawa, sikat ng araw. Kailangan ng halaman ng tamang dami ng sikat ng araw. Ikatlo, tubig. Dapat sapat ang pagdidilig, hindi sobra o kulang. Ikaapat, tamang halaman. Piliin ang tamang halaman para sa klima at lupa. Ikalima, pag-abono. Gamitin ang tamang pataba para sa nutrisyon ng halaman. Ika-6, pag-iwas sa peste. Alamin ang mga paraan para maprotektahan ang halaman sa mga peste. Ika-7, espasyo. Bigyan ng tamang espasyo ang mga halaman para lumaki ng maayos. Ika-8, temperatura. Alamin ang tamang temperatura para sa mga halaman. Ika-9, pag-aalaga. Regular na alagaan at bantayan ang halaman. Ika-10, oras ng pagtatanim. Piliin ang tamang panahon o season para magtanim. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tanong, tugon. Humanap ng kapareha at sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Una, paano ang magparami ng mangga? Ikalawa, paano napaparami ang munggo? Ikatlo, ano ang kahalagahan ng pagpaparami ng halaman?
Lagyan mo ito ng lagda mo at lagda ng iyong kamag-aral o kapareha. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, sexual na pagpaparami ng halaman. Ito ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng buto o binhi ng bagong halaman. Ikalawa, asexual na pagpaparami ng halaman. Ito ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng mga bahagi ng halaman upang magkaroon ng bagong halaman na katulad ng magulang na halaman. Talakayin natin ang ating unang paksa. Ito ay may kinalaman sa sexual na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Video clip viewing. Magkakaroon ng maikling panonood ng video clip kung paano magparami ng pechay. Panoorin itong mabuti dahil may mga tanong pagkatapos natin itong panoorin. Magandang umaga mga ka-agri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrinian, Bayanihan sa Agrikultura. Nandito po tayo ngayon sa backyard farm ni Kuya Jun. Si Kuya Jun po yung na-feature natin nakaraan na kumita ng 15,000 naman sa pagtatanim po ng ampalaya sa kanyang bakuran. Ngayon po, tuturuan tayo ni Kuya Jun magtanim ng pechay na isasabay niya po sa pagtatanim niya ng ampalaya. Subaybayan po natin kung ano po yung kalalabasan ng kanyang proyekto. Ipapakita niya po ngayon kung paano po yung tamang pagpunla ng pechay. Una po, gumamit ng buhaghag na lupa. So, ang gagamitin po ni Kuya Jun ay yung lupa na malapit po sa pinagtataniman niya ng ampalaya. Sunod po, durugin maigi yung lupa bago ilagay sa seed tray. Gumamit po dito si Kuya Jun ng 12 by 24 na butas ng seed tray o 288 na butas. Punuin lang po lahat ng butas at pantayin ang lupa sa ibabaw po nito. Nakagawa po si Kuya Jun ng 7 seed tray na may 288 na butas. Tapos po nun, lalagyan na po natin ng buto ng pechay, 1 piraso bawat butas. Matapos po natin taniman, kailangan na po natin siyang diligan. So siguraduhin lang po na nabasa po natin lahat ng buto para mas mabilis po yung germination. Gumamit po si Kuya Jun ng knapsack sprayer sa pagdidilig po ng kanyang seed tray. Makalipas po ang 2 araw, makikita nyo na po na nagbiyak na po yung mga buto at may mga maliliit na po na dahon. Pangatlong araw, lumabas na po yung mga tinanim ni Kuya Jun na buto ng pechay. Pang-4 na araw na po ito mula nung itinanim ni Kuya Jun. So maghihintay na lang po siya ng 10 araw bago niya po ilipat sa kanyang pagtataniman. Ayon po kay Kuya Jun, kailangan po na maarawan yung ating mga punla para hindi po siya humaba. Abangan po natin sa mga susunod na episode kung paano po itanim ni Kuya Jun itong mga punlang pechay sa kanyang backyard garden.
Tanong, tugon. Una, paano napaparami ang mga halaman na nasa video clip? Sagot, napaparami ang mga halaman tulad ng petchay sa video clip sa pamamagitan ng pagtatanim gamit ang mga buto sa seed tray. Dinidilig at inaalagaan ito hanggang sa maging handa para ilipat sa mas malaking taniman. Ikalawa, ano-ano pa ang mga halaman ang maaaring maparami gamit ang buto o butil ng halaman? Ang sagot, ilan sa mga halaman na maaaring paramihin gamit ang buto ay kamatis, sitaw, talong, ampalaya, at mustasa. Ikatlo, bakit kailangang gawin ang pamamaraang ito? Ang sagot, ginagawa ang pamamaraang ito upang magsimula ng mga halaman sa kontroladong kondisyon, maprotektahan ang mga buto habang tumutubo at maging mas madali ang paglipat sa lupa kapag handa na ang mga seedlings. Manood at matuto. Ang mga mag-aaral ay manonood ng demonstrasyon ng guro ukol sa wastong pamamaraan at hakbang sa sexual na pagpaparami ng halaman. Habang ang mga mag-aaral ay nanonood, sila ay kinakailangang magtala upang matuto at maghahanda para sa balik demonstrasyon o return demonstration. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sexual na pagpaparami ng halaman? Talakayin natin. Ito ay isang uri ng pagpaparami ng halaman na gumagamit ng buto o binhi ng bagong halaman. Ang sexual na paraan ng pagpaparami ng halaman ay karaniwang ginagamit sa pagpaparami ng halaman. Ito ay gumagamit ng buto o binhi ng halaman. Ginagamit ang buto ng halaman sa pagpaparami ng punong namumunga at iba pang punong kahoy. Ang mga punong kahoy gaya ng mangga, nara, kamagong at iba pa na pinaparami gamit ang kanilang buto ay nangangailangan ng malawak na punlaan. Samantala, ang mga halaman gaya ng ampalaya, talong, sili at iba pang mga halamang gulay ay maaaring gumamit lamang ng maliit na punlaan o kaya ay mga niresiklong mga bagay gaya ng timba o balde. Narito ang payak na pamamaraan ng pagtatanim gamit ang buto o butil ng halaman. Una, ihanda ang mga gagamitin sa pagtatanim gaya ng lupa, seedling tray o paso, butil o binhi at iba pang kagamitan sa pagtatanim. Ikalawa, ihanda ang seedling tray o paso kung saan ilalagay ang lupa. Tiyaking sapat ang lupa na ilalagay. Ikatlo, ilagay ang mga buto o butil sa seedling tray o paso. Ikaapat, diligan ito upang matiyak na may sapat na halumigmig nito upang tumubo. Ikalima, hintayin ang sapat na laki nito bago ito ilipat sa halamanan. Paalala, suriing mabuti ang lupa kung may mga matutulis na bagay na nakahalo at huwag paglaruan ito. Kinakailangang hugasan ang kamay pagkatapos maisagawa ang gawaing ito. Tiyaking malinis at ibalik ng maayos ang mga kagamitan pagkatapos gamitin.
Narito ang mga gabay na tanong. Una, paano ang magtanim sa pamamaraang sekswal? Ang sagot, ang sekswal na pamamaraan ng pagtatanim ay tumutukoy sa pagpaparami ng halaman gamit ang mga buto. Dito, ang mga buto mula sa bunga ng halaman ay tinatanim sa lupa o seed tray. Dinidilig at inaalagaan hanggang sa tumubo at lumaki ang mga bagong halaman. Ikalawa, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang sekswal? Ang sagot, ang mga halaman na maaaring paramihin gamit ang pamamaraang sekswal ay ang pechay, mais, kamatis, talong, ampalaya, mustasa, kalabasa at sili. Paglalapat at pag-uugnay. Halina't magtanim. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng balik demonstrasyon o return demonstration sa tamang pamamaraan ng sekswal na pagpaparami ng halaman. Maaaring pumili ang mga mag-aaral ng isang pamamaraang sekswal. Panuto. Una, kumuha ng kapareha sa gawaing ito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa sekswal na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. At ikatlo, isagawa ang wastong hakbang. Ikaapat, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Lagyan ng check kung nagawa mo at X naman kung hindi. Narito ang mga katangian. Una, naihanda ang lahat ng mga kagamitan sa gawain. Ikalawa, pumili ng angkop na halaman para sa sekswal na pagpaparami ng halaman. Ikatlo, nasunod ng tama ang mga hakbang sa pagsasagawa ng sekswal na pagpaparami ng halaman. Ikaapat, isinaalang-alang ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng sekswal na pagpaparami ng halaman. Ikalima, nagagamit ng tama at maayos ang mga kagamitan. At ikaanim, nasagot ang mga tanong kaugnay sa asekswal na pagpaparami ng halaman. Kabuuan at tala para sa mga mag-aaral. Good luck! Dumako na tayo sa ating ikalawang paksa. Ito naman ay asekswal na pagpaparami ng halaman. Pagproseso ng pag-unawa, picture talk. Ipakita ang sumusunod na larawan at sagutin ang mga katanungan. Tignan nating mabuti. Narito naman ang mga gabay na tanong tungkol sa mga larawan na ating nakita. Una, paano napaparami ang mga halaman? Ang sagot, ang mga halaman ay napaparami sa pamamagitan ng asekswal at sekswal na pagpaparami. Sa asekswal na paraan, ginagamit ang bahagi ng isang halaman tulad ng sanga, ugat o usbong upang makagawa ng bagong halaman. Ikalawa, paano ito ginagawa? Ang sagot, ginagawa ito sa iba't ibang paraan tulad ng marcoting o pagpapaugat habang nakakabit sa puno, cutting o pagputol ng sanga at pagtatanim nito, grafting o pagsasama ng dalawang bahagi ng magkaibang halaman, at budding
o pagkabit ng usbong sa ibang halaman. Ikatlo, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin sa pamamagitan ng asekswal na pagpaparami? Ang sagot, ang mga halaman na maaaring paramihin sa pamamagitan ng asekswal na pagpaparami ay mangga para sa grafting, santan, cutting, rose, cutting, kalamansi, budding, bougainvillea, cutting, at kamyas, marketing naman. Pinatnubayang pagsasanay, manood at matuto. Manonood ang mga mag-aaral ng demonstrasyon ng guro tungkol sa wastong pamamaraan ng hakbang sa asekswal na pagpaparami ng halaman. Habang ang mga mag-aaral ay manonood, sila ay kinakailangang magtala upang matuto at maghahanda para sa balik demonstrasyon o return demonstration. Asekswal na pagpaparami ng halaman. Ano nga ba ito? Ang asekswal na pagpaparami ng halaman ay gumagamit ng mga bahagi ng halaman tulad ng ugat, sanga at dahon. Ito ay karaniwang inihihiwalay at pinalalago upang maging bagong tanim. Ito ay maaaring natural o artipisyal. Ang natural ay karaniwang pagpapatubo o pag-usbong ng mga halaman mula sa ugat nito. Halimbawa, gabi, luya, saging. Ang artipisyal naman ay gumagamit ng bahagi ng halaman gaya ng sanga, dahon o usbong ng tanim para maparami ito. Ilan sa mga ito ay pasanga o cutting, marcoting o air layering, inarching, and grafting. Isa-isahin natin ito. Simulan natin sa pasanga o cutting. Ito ay pinakamadaling pamamaraan ng pagpaparami ng tanim. Pinuputol ang sanga, pinapaugat at itinatanim. Ginagamit din ang dahon at ugat ang artipisyal na pamamaraan nito. Ikalawa, marcoting o air layering. Ito ay ginagamit sa sanga ng punong kahoy habang hindi pa nahihiwalay sa puno. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagmamarkot. Una, tanggalin ang balat ng sanga gamit ang matalim na bagay gaya ng kutsilyo. Paalala, alalahanin ang tamang paghawak ng matatalim na bagay para maiwasan ang pagkasugat. Ikalawa, tanggaling maigi ang balat ng sanga. Ikatlo, ilagay ang lupa at lumot. Ikaapat, balutin ng bunot ng niyog o plastik. Ikalima, talian ang magkabilang bahagi nito. Ikaanim, maaaring diligan ito gamit ang sprinkler para mapanatiling mamasa-masa. At ikapito, putulin ang bagong halaman pagkaraan ng isa o higit pang buwan at maaari na itong itanim. Ikatlo ang inarching. Ang paraang ito ay pinagsasama ang sanga ng puno at sanga ng isa pang puno na nakalagay sa paso. Ito ang mga sumusunod na hakbang sa pagsasagawa ng inarching. Una, gumawa ng pahabang hiwa sa puno o sangang pagsasamahin. Ikalawa, pagharapin ang dalawang hiwa, pagdikitin at itali ng mahigpit. Ikatlo, pagkaraan ng ilang buwan,
putulin ang halaman na nasa paso. Ika-4 ay grafting. Pinagsasama ang dalawang sanga ng puno hanggang ito ay magiging ganap na bagong halaman. Narito ang gabay na tanong. Una, paano ang magtanim sa pamamaraang asekswal? Ang sagot, sa asekswal na pamamaraan ng pagtatanim, gumagamit ng bahagi ng isang halaman tulad ng sanga, usbong o ugat para makapagtanim ng bagong halaman. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng cutting, grafting, marcoting o budding. Hindi na kinakailangan ng buto para dumami ang halaman. Ikalawa, ano-anong mga halaman ang maaaring paramihin gamit ang pamamaraang asekswal? Ang sagot, ilang halimbawa ng mga halaman na maaaring paramihin sa pamamagitang o sa pamamaraang asekswal ay ang mga mangga, grafting, santan, cutting, rose, cutting, kalamansi, budding, bougainvillea, cutting, at kamyas, marcoting. Paglalapat at pag-uugnay. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagbabalik, pagpapakita o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa asekswal na pamamaraan o pagpaparami ng halaman. Maaaring pumili ang mga mag-aaral ng isang pamamaraang asekswal. Panuto. Una, kumuha ng kapareha para sa gawaing ito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa asekswal na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ikatlo, isagawa ang wasdong hakbang. Ika-4, gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang mga katangian. Lagyan lamang ng check kung nagawa at X naman kung hindi. Una, naihanda ang lahat ng mga kagamitan sa gawain. Ikalawa, pumili ng angkop na halaman para sa asekswal na pagpaparami ng halaman. Ikatlo, nasunod ng tama ang mga hakbang sa pagsasagawa ng asekswal na pagpaparami ng halaman. Ika-4, isinaalang-alang ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng sekswal o asekswal na pagpaparami ng halaman. Ika-5, nagagamit ng tama at maayos ang mga kagamitan. At ika-6, nasagot ang mga tanong kaugnay sa asekswal na pagpaparami ng halaman, kabuuan at tala para sa mga mag-aaral. Good luck! Pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Bakit kailangan natin ang isagawa ang asekswal at sekswal na pamamaraan ng pagpaparami ng halaman? Ano-ano ang mga kahalagahan nito? Ang sagot, kailangan natin isagawa ang asekswal at sekswal na pagpaparami ng halaman upang maparami ang mga halaman sa mas mabilis at epektibong paraan, at para mas mapanatili ang magagandang katangian ng mga halaman. Tanong, tugon. Ano-ano ang mga kahalagahan nito? Narito ang kahalagahan ng asekswal at sekswal na pagpaparami ng halaman. Una, pagpapanatili ng katangian. Napapanatili ang kalidad ng prutas at bulaklak sa asekswal na pamamaraan. Ikalawa, mas mabilis na pagpaparami. Mas mabilis lumaki ang bagong halaman sa sekswal na paraan. Ikatlo, maraming halaman mula sa buto.
Sa sexual na paraan, maraming halaman ang napaparami. Ika-4, adaptasyon sa kapaligiran. Pinapalakas ang kakayahan ng halaman na makaangkop sa klima. Ika-5, pag-iwas sa sakit. Naiiwasan ang mga sakit mula sa buto. Pagninilay sa pagkatuto. Gawin ang lingguhang reflection log. Una, ang pinakapaborito kong gawain ngayong linggo ay Ikalawa, ngayong linggo natutuhan ko ang Ikatlo, ngayong linggo ang aking ipinagmamalaki ay At ika-4, sa susunod na linggo, gusto kong pagbutihin ang Isulat ito sa iyong kwaderno. Pagsusulit, paghambingin. Gamit ang Venn diagram, paghambingin ang dalawang pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay sa magkabilang bilog ang pagkakaiba nito at ilagay naman sa gitna ang pagkakapareho nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tukuyin natin. Tukuyin kung ito ay asexual, sexual o parehong pamamaraan ng pagpaparami ng halaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Number 1, Chico. Asexual. Number 2, Bougainvillea. Asexual. Number 3, Patani. Sexual. Number 4, Avocado. Asexual. Number 5, Kalabasa. Sexual. Number 6, Kamote. Asexual. Number 7, Sexual. Kamatis, sexual. Number 8, Nara, sexual. Number 9, Mais, sexual. At number 10, Palay, sexual. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.